One TV special report. No? So, tungod sa atong desire nga ako pong na hibaw-an sa akong ginikanan nga matod pa niya sa akong mama nga usa ka maestra nga wala kami bugtong kabilin ikahatag kaninyo kundi edukasyon lang nga mapahuman. So, naningkamot ko nga makaeskwela through a working student. No? So, atong elementary ko, atong panahon na, miagi ko og kanang shoe shine boy. No? Kamo karon wa na mo kibalog unsay shoe shine boy. No? Kay wala na may magsuroy-suroy das karsada nga manganbas kay mo shine sa sapatos. No? And in my college days, bisan tuod og 16 years old pa ako, and the only requirement for us to be eligible for employment is 18 years old. So, akong gipagawas nga 18 ko para makatrabaho lang. So, namaligya og insurance, ahinti kog insurance, then nahimong ahinti og libro para lang yun pagka second semester, 1 semester lang ko naundang. Pagka second semester, so nakatrabaho ko og sa maong paagi, so naka-eskwela ko, and then migawas tong usa ka proclamation ni kanhi President Ferdinand Marcos Sr. katong pag-organize sa kabataang barangay, og nakita nga sa akong kabatanon medyo doon ako'y skill, no? Nga usa ka leader, napili kong presidente sa ato sa Osamis, and then sa tibuok region o sa tibuok national organization. So, when I was the national chair, I was working hand in hand with now Senator Amy Marcos. So, in short, ang kawadon, wala mamahimong babil sa akong kalampusan. Bot pasabot, ang mga katawhan, bisan og unsa man ang kalisod, kung ikaw maningkamot, one who strives at the end can see the light at the end of the tunnel. So, ingon ana ang akong naagian. Muna, ang diferensya na mo ni Mayor Indy, ni Congressman Ando, no, sa to pa bunga sa among pagpaningkamot. Muna karon kami nga naa inyong public servants, swerte mo, no, nga di lang naamoy Governor Henry Waminal, naamoy Mayor Henry Waminal Jr., o naamoy Congressman Sanso Ando Waminal, nga nagtanaw sa inyong edukasyon, nagtanaw sa inyong kalampusan, uban sa atong Vice Mayor, City Councilors, ang atong mga board members, atong Vice Governor, o ang atong mga barangay officials nga partner nato sa Team Asinso. So mga anak, kung nakaya namo niadtong maong panahon nga walay nag-agak nato nga programa sa gobyerno, karon nga naa ang programa sa gobyerno, then mas sigurado nga makaya ninyo nga kamo mahimong professionals someday. Og sa ako nang giingon to reiterate what Mayor Indy had said, og sa briefing orientation nga gihimo ni William Valles, ang atong Provincial Planning Development Officer, ang ato tanang kalihukan nakapunting sa ato ang vision. Unsa ang atong vision? Asinso? Hinaya, oy. Okay,
Asenso. Asenso. Ang Osamis usa sa atong dakbayan sa probinsya o ang atong overall nga tumong mao ang pag-asenso sa Osamis. Kung moasenso ang Osamis, moasenso sad ang atong probinsya. So asenso ultimate vision, asenso Misamis Occidental. Again, asenso una sa Osamis, dayon sunod ang probinsya. Again, asenso asenso. So akong nakita ang kalampusan, akong nakita nga mapadali nato pagkabot ang maong vision. Unsay kahulugan sa maong vision nga ang 5Ms, nga ang Misamis nun magpuyong, malinawon, malamboon, o malipayo. Kung kamo makahuman, dako kayog posibilidad nga magpuyo tang malinawon sa atong panimalay. Di ba? O sa atong komunidad. Kay ang pagpuyong malinawon, dili lamang atong iasa sa kapulisan, no? Atong iasa sa military, kundili kitang mga katawhan, kitang mga kabatanunan, magagikan sa ato ang virtues, ang pagpaningkamot nga magpuyong malinawon. Akong i-share ninyo, no? Ibalo man ta diri sa Osamis ang atong kagahapon, di ba? Kita mo'y drug capital sa Mindanao, the home of the organized crime group. Way back 8 years, 9 years ago, kung kita taga Osamis moadto didto sa Manila, usahay dili ta moangkon nga taga Osamis. Morata o si kinsa batong milimod ni Hesukristo, no? Atong i-deny nga taga Osamis ta, nakasabot kita tungod adtong panahona. So pasalamat ta kang kanhi President Digong Duterte sa usa ka successful law enforcement na liberate kita sa maong ginadiling droga o karon ang Osamis City, ang Misamis Occidental, no, hapit na gyud ma-perfect nga drug-free ang atong dakbayan o probinsya. Ako ning gimension nyo karon, no, kay naay dakong pagsulay og nining maong pagsulay kamo mga kabatanunan mo'y target, no, nga manikamot gyud ta nga dili na gyud mo balik, no, mo proliferate ang ginadiling droga diri sa atong dakbayan o sa atong probinsya, no. Dili lang kay magsaligta sa pulis, we should set as an example. Kaganihang buntag, medyo dili kayo maayo akong buntag. Kay pag mata nako, nakadawat ko og report sa atong provincial director sa pulis nga didto sa lungsod sa Calamba, Purok 2, Barangay Diban, usa ka empleyado sa gobyerno na aresto sa usa ka buy-bust operation sa drugs, no. So tungod kay dili ta mo tolerate niana, no, ato dayong giorderan ang atong legal officer to institute the necessary proceedings para ang dismissal sa maong empleyado mahatagan dayon og aksyon, no. Although kato siya nga empleyado, no, 2005 pa to siya na appointed as regular, no. Pero karon we will not tolerate such act. So mo'y hinungdan nga ato dayong ipakanaog ang swift action o atong gi-commend, gi-congratulate ang PDEA o kapulisan nga naa sila karon on guard, no,
nga kung naay mo balik, kinahanglan gayod nga madakpan dayon. Kay sa atong paningkamot sa atong city officials, gipanguluhan ni Mayor Indi, sa atong congressman, og nato sa provincial government, ang Misamis Occidental, 490 ka barangays, sa 490 barangays, 453 na ang na drug free, no? So ato gyud nang hingpiton nga 100% ta drug free, kay mo kana ang atong tinguha. Magpuyong malinawon, dapat drug free, crime free og insurgency free, no? Kaloy sa Dios diri sa dakbayan sa Misamis atong kabukiran o ang atong kabukiran sa whole province of Misamis Occidental, no? Wala na karon diha ang atong mga kaigsunan sa unang panahon nga mialsa batok sa gobyerno, no? Wala na ang mga rebelde kay nakasabot sila, ang uban mibalik na sa bakan sa balaod tungod kay gwapo na ang karsada sa atong kabukiran, dili lang dire sa dakbayan sa Misamis, kundi sa tibok segundo distrito, and we are now trying to have it for the whole province of Misamis Occidental. Okay, so sa akong giingon, no, di na kayo nako tason ang akong mensahe, kay i-explain man po to karon ang memorandum of agreement, no? Nasayod ko ang uban siguro ninyo og nakadungog sa inyong ginikanan nga mga programa sa gobyerno, mag-apply ka pa lang o mo-appeal sa orientation, imo gyud ang pamiliti. Diba? Imo pod ang paniudto, no? Karon gawas nga gilibre ni Mayor Indi ang inyong paniudto sa City Government of Misamis, no? And then bisan tuod og ang deadline nyo to complete your requirements will still be on September 1. Pero nagsugod na ang klase, di ba? Kaya nagsugod naman ang klase, so karon sad inig-uli ninyo sa gipasabot na, you will be enjoying 25,000 pesos per semester, no? Sa 5 ka bulan, that's 5,000 per month, no? So ang unang bulan, ang unang 5,000 for this semester, amo nang i-release karong adlaw human nining atong orientation. Oo. Bida kanang kaganiha paghisgot ni Mayor Indi nga ang programa makadawat mo 50 mil sa usa ka tuig kay duha ka semester. 50 mil times 1,000 is 50 million pesos ang pakpak hinay. Karon nga 5 mil na kay madawat naman ninyo, perting kusoga. Anyway, so in closing, congratulations, no? Kayo are the first, no, among our targets of 20,000 students. And nanghinaot kami nga inyong mga lideres nga inyo gyud kining ampingan, timbang mo nga makahuman, og dili lamang sa paghuman, kundi karon sa inyong kabatanon og sa inyong being a student, be involved also sa kalihukan sa barangay, no, sa kalihukan sa atong dakbayan, kay para bisan tuod og nag-eskwela pa ta, nahimo tang contributor sa pagpalambo sa atong dakbayan o sa atong probinsya. Again, congratulations, carry on the good work, daghang salamat, maayong buntag kanaton tanan.
Ascenso Ozamis, Ascenso Misamis Occidental. Thank you for your encouraging and inspirational message, Gov. Your steadfast commitment and nurturing educational progress within Misamis Occidental is deeply appreciated by the people of the province. Now at this point, to guide us through the program requirements and policies of the Ascenso Pamilya One Family, One Professional program, let's welcome the Program Director of OFOP, Ms. Adora May P. Orot. A round of applause, please. My respect to our Honorable Governor who has just shared his very inspiring story, Attorney Henry S. Waminal. Good morning, Gov. To our Vice Governor, Honorable Rowena L. Gutierrez, and to the members of the Sangguniang Panlalawigan, good morning. And to our equally hardworking Mayor of Asami City, Attorney Henry F. Waminal Jr., and to our Vice Mayor, Honorable Simplicia Bibineri, and to the members of the Sangguniang Panlunsod, good morning. Good morning also to our technical working group headed by Sir William Valles, and of course to our grantees. You need to listen carefully to this part now. Good morning. So what is the One Family, One Professional program all about? This is anchored sa vision sa atong governor, the 5M's vision. Unsa ganito? Misamis nons, magpuyong, malambuon, og malipayon. Now, our governor has explained earlier, that he has experiences nga nahimong rason, nga nahimong passion and driving kanang metal, why naabot niya ni nga huna-huna kining programa sa OFOP. So the question now is, what is the vision of the One Family, One Professional program? Dunay vision ang ato ang province o ang atong city, right? Karon pangutana na pod, unsa pod ang vision sa atong programa sa One Family, One Professional program. The vision of One Family, One Professional program is that by 2026, next please, is that by 2026, majority of family in the province has at least one gainfully employed professional to help uplift their economic conditions. And kinsa man na by 2026 ang makatabang sa imong pamilya? Ikaw. Ing na imong tapad, ikaw na by 2026, no? You will be gainfully employed. Now, why is the governor taking this strategy? Because why this OFOP vision? Nganong ingon ani man ang strategy nga nahimong brainchild sa ato ang governor. Why? Because he understands that from here on, 2023 to 2026, pila ba na katuig? 4 years, no? Dunay risk nga inyong giatubang. And what is meant by a risk? A risk means anything that hinders the achievement of your goal. If I may ask you, unsa man ang number 1 karon nga giatubang nimo nga hindrance sa imong damgo? Hinaot dili uyab, ha? So unsa man ang number 1 nga risk to achieving our dreams? That's poverty. Kapobrehon. Let me borrow the words of the governor when he said, sa una, walay nag-agak niya para mahimo siyang successful. Walay nag-agak nga programa
But you are blessed because naa karon ang programa sa atong province ug sa atong city para muagak ninyo. Okay? So that is why ang ato ang OFOP nga program mao ni ang atong goal to empower grantees and their families with better and sustainable financial capacity in meeting the daily needs of their children in college to ensure educational success. Let me borrow again what the governor shared. Nga sa una, kinahanglan pa siya muundang, kay unahon tong naguna. Karon, gisiguro na sa atong gobyerno nga dili mo kinahanglan muundang. Tungod sa kalisod, kay makapadayon na mo because you now have, pila to? 5,000 monthly, 25,000 one semester. In 1 year, you have 50,000. Pakpakan na to. Panalangin kayo na sa Ginoo. And aside from that, what is the second goal of this program? To mitigate the increase of psychosocial problems. Why? Like mental health issues being suffered by college students due to poverty and lack of family support. Is this true? Pila man ninyo nga imbes magtuon na sa exam, dili ka concentrate kay gahon na pa wala para ba ko'y permit akong balance dako pa kaayo iisa daw inyong kamot. Okay, so karon magproblema pa mo ana. Salamat no sa programa sa gobyerno. Why are we strategizing it this way? Because studies have shown according to the American Psychological Association, studies show that normal children today report more anxiety than psychiatric patients in the 1950s. Kung kadto ko ng mga schizophrenic patients sa 1950s, ikumpara sa mga generation ninyo karon, sa inyong Generation Z, mas daghan ko na ninyo ang nagsuffer og depression og mental health issue. And the provincial government is making sure nga usamo nga dili na kinahanglan mo suffer ana. Again, pakpakan na to. Because even the UP Population Institute said that in 2021, 1 in 5 Filipino youth aged 15 to 24 have ever considered ending their lives. No? So, far be it nga makahuna-huna ta tungod sa atong giagian nga kalisod. Ug salamat kaayo sa atong provincial government through the OFOP program ug sa Ascenso Ozami Scholarship Program. We will be spared from all those stresses and anxiety nga wala tay ibalon, wala tay kaunon, wala tay ibayad. That is why, on to my next question. Now, why is education one of the focus areas of 5Ms? Nganong kaniman, no, ang usa sa flagship programs ni Gov. Nganong kamo man ang naadinhi, nganong dili man ang inyong papa or inyong mama or inyong uncle. Why? Because nasabta ni Gov that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And that quote is from Nelson Mandela. So unsa man nga pamaagi, let's break it down. Sa unsa man nga paagi nga matabangan ninyo inyong pamilya, gibalik-balik na to ni Mayor Indy, gibalik-balik na ni Gov, ni Sir William. But if you look at the screen, according sa PSA data for Misamis Occidental, the monthly poverty threshold average for a family of 5, dapat mo income siya og at least mo saka sa 11,957. Para maingnan nga imong pamilya, wala na bilong sa poverty level. Dili na lang kumangutan na kung pila ka buok nato diri karon nga ang pamilya ingon ana ra ang income ha. But you know what? This program is focusing both on the process and in the impact. Why? Because by 2026, ikaw na niya ang mupaisa ana nga income sa imong pamilya. Who knows? You will be engineers. Pila kay madugang ni mana? 50,000? 40,000? No? So how many of you?
So maigo na gyud ang goal sa atong probinsya nga masakaan nga daghang pamilya ang matangtang gikan sa poverty threshold. So now, what are the program standards, policies, and requirements of the OFOP program? Nasulti na ganihan ni Gov, og dako kayo magpakpak ato, nasulti na pod ganihan ni Mayor, no? So, you will have financial grant of 25,000 per semester or 5,000 monthly. Para asa man na? That is to cover for school fees, board and lodging, transportation, supplies, and other school-related expenses. Kamo na ang mag-budget, ana. So, you should know how to handle your money, no? Kutob kanus aman nga tagaan mo ani sa gobyerno. Until the grantee finishes the tertiary or college course enrolled in. Hangtod ka, mahuman. Wow, pakpakan! Sus kanindot. No? Uban in tawon nga dili part sa program, moingon in taon siguro ang ubang na akong ate sa una nga nag-nursing, third year na siya, duro siya hilak. Kaya giingnan sa akong mama, dili na ko kakaya, pwede mo undang lang sa ka. No? But now, until mo mahuman, question, gawin na mo, bisan di agpila pa katuig akong abton, ito bago na to na unya, ha? Because there's the second line, unless pre-terminated by the grantor for violation of terms of contract. Do na tay terms of contract nga angay natong sundon aron kita makapabilin sa programa. Now, what is the responsibility sa ato ang mga respective mayors under sa OFOP program? Mao ni ang responsibilities sa atong mga mayor. Number 1 is to formulate and compose his or her own committee for this program to include a chairperson of the Committee on Education and other members. Number 2, to execute memorandum of agreement with the provincial governor. And number 3, to endorse list of screened applicants to the governing board through the secretariat. So kung naay gusto mo apply, dito mo agi sa kang mayor, kay sila ang mag-screen. And number 5, monitor the performance and whereabouts of the grantees and report to the secretariat. Silang mayor pod ang partner ani nga program para ma-monitor nga ang estudyante nag-follow gyud sa iyang responsibility to ensure nga mahuman gyud mo. And number 6, to designate a focal person who will coordinate between the secretariat and the grantees of the program. So, it will be through the city government kung unsa inyo ang problema, and then ayhan na dayon ang city mo connect nganhi sa amua secretariat sa OFOP program. So base sa atong MOA, what are the responsibilities and further obligations of the LGU? Letter A, submission of documents. Kung inyong nakita, especially katong under sa OFOP, na amoy gi-fill out nga forms, di ba? 1TV Special Report.